Congratulations to the UST Golden Spikers for beating the AU Bulldogs in 4 sets. The Golden Spikers were the rubber man on Wednesday. We have called Timothy Mamon, Josh Ibanez, and Kimoy Event. Coach, congratulations for this victory. Yun nga, nagawa niyo yung force and do or die. So, ano man sa'yo sa pinakitang effort ng team para, siyempre, against AU, against AU, what can you say? We live another day, pero I don't want to be desperately playing like that. Parang desperate yung volleyball namin kanina. Mas maganda sana kung the players follow the game plan. Could have done better, pero I'm happy we get to play on Wednesday again. Thank you, G-Boy. You had 30 attacks, 1 service ace, 12 interceptions, and 5 digs. So, yun nga, may chance pa kayong maglaro pa sa Wednesday para siyempre makabalik kayo sa finals. So, ano man sabi mo na, yun nga, binigyan ka ng more play time ngayon ni Coach. Para siyempre, lalo na nakatayaan yung kwento sa finals. Ako first, syempre, thank you kasi binigyan ulit ako ng chance ni Coach na makabalik and ma-prove yung doubters ko na Doubters? na hindi ako makakatulong sa team. So ayun, I'm very happy lang na nakapag-contribute ako sa madaming way and I hope na mas mapagtrabahuhan ko pa yun and mas mapag-insayuhan ko pa nang sa ganun. Sa next game, mas okay yung ipakita ng team namin and mas united yung babalik dito na UST pagdating ng game 2. Thank you, G-Boy. You have 1945 attacks, 3 blocks, 4 digs, and 16 X and 7. So yun na, you live another day and you have another chance na makabalik sa finals. So ano yung mindset ng team before the match ba? Siyempre, kasi twice to be disadvantage kayo and siyempre, on the brink na matapos sa season. So what do you say? Ayun lang, siguro maging mas kalmado lang kami ulit. Para mas maisip namin yung mga dapat namin gawin inside the court. So ayun, simulan namin ulit sa training and parang sila coach na bahala sa kung anong pwede namin i-correct. Coach, big talking point siguro sa game na to yung sa starting lineup. Say matter of form by JJ or situational panggulat din ba to? Not panggulat, but tiwala ako dun kasi G-Boy played in 2 championships already. So, with the endorsement also of the coaching staff, we decided to fill in G-Boy. And we also have Alce in the roster. So, yun lang. Maganda naman yung resulta. So, thank you. You didn't let me down. Thanks, Coach. G-Boy, siguro, yun nga, nasabi mo na kanina, may mga ilang doubters. Siguro ano lang yung motivation mo into that. And sinabi na ba sa'yo ni Coach na ikaw yung mag-i-start? Wala po. Actually, kanina niya lang sinabi sa akin. Hindi naman po ako nagugulat. Kumbaga, each and every day, tsaka each and every game po, ready po ako kung ano po yung bigay sa aking role, kung service specialist. Basta, pag kailangan po ako, lalo na pag nag-alanganin, ayun, pag tinawag po ako, i-make sure ko po na ready ako palagi. And ayun, thankful talaga ako kasi binigyan niyo ulit ako ng kumpiyansa makabalik sa laro ko. And hindi ko magagawa yun lahat, promise, pag wala akong kumpiyansa sa coach ko and sa teammates ko. And I love you. Ayun nga, sabi mo kumpiyansa. Paano mo lang napanatili yung kumpiyansa na yun kahit medyo limited ang playing time? Buong elimination. Ano lang po, iniisip ko lang po, laging sinasabi sa amin, mag-contribute ka sa kung anong paraan mo kayang makapag-contribute. And ayun, syempre, lagi akong humingi ng guidance si Papa Jesus. And ginagamit ko yung inspiration, syempre, magulang ko, yung mga teammates ko rin na nag-hard work. And also, yung tiwala na binigay sa akin ulit ng coaches ko, hindi ko gustong siya. Kaya nag-work hard ako para makabalik talaga. Josh, medyo similar situation from last year. Kalaban niyo twice to beat. Siguro, saan niyo na lang kinukuha yung kumpiyansa na kahit 2 or die na talaga magkalaban po naman ang lagi? Actually, we have one word to describe that, to say na believe. Parang believe, parang ganyan. Maniwala lang kung maniwala. MU is parang powerful, strong team, but we know na beatable sila. Tao lang din sila, they couldn't mistake their humans. And ayun, kami din, minisita namin, pinaniwalaan namin sa sarili namin, kumakapit kami sa isa't isa at sa coaches.
sa players ever since pagpasok naman dito sa college. First time niyo manalo against ANU sa playoffs. Siguro ano lang yung nagbago ngayon na nakakuha niyo ito ba? Ako personally, observe ko din kanina sa game. Actually, I was blinded by my own thoughts na parang akala ko alam ko na lahat yung ginagawa ko sa loob yan. Ayun, that's why I totally understand bakit nagagalit si Coach Oli sa akin. Parang nisigawan niya ako and that's totally fine. And ayun, parang na-realize ko din unti-unti na, oo nga, parang sinusunod ko lang yung gusto nila ipagawa, nakakatulong nakakatulong ako, mas nakakontribute ako sa team. Sa akin naman, maging mindset ko po there's this person na nagsabi sa amin don't stay in your past, kumbaga kung ano yung mga nangyari before, tapos na po yun kaya win yung sinisigaw namin, what important is now. So ganun kami mag-emphasize kung paano ka-importante yung kasalukuyan kasi yun lang yung kaya namin kontrolin at yun lang yung kaya namin paglabanan yung past tapos na talaga So ayun, mindset ko, ayun nga, what important is now, kaya yung point na in-earn namin, naghihirapan talaga namin each and every point, each and every set. Ayun, hanggang sa nakuha namin yung isang game. Coach, it all boils down sa one thing sa Wednesday, do or die. Ikaw na kayo. So, ano yung mindset ng team heading towards the do or die sa Wednesday? Siyempre ngayon, wala nang bukas kami ng NUS to sa mindset. Actually, ngayon ang concern ko is the recovery. So we will have an off day tomorrow, day off sila to rest and recover. Kung sino kasi ang makapag-recover and prepare the such short amount of time, yun ang papasok sa finals. So I want to also to take advantage of the momentum. So definitely we would prepare for Wednesday. Ay, gusto ko lang si Popoy pala. Popoy, last game kasi na siya, di ba? Na-injure siya. Akala ko nga hindi pa makakalaro ngayon, pati yung setter ko. Dapat -2 players ako. Pero malalakas yung katawan nila, so mabilis naman mag-recover. He has slight tear sa tuhod niya. Pero it was classified as a mild strain. Knee sprain. Low grade ako. Congratulations, Coach Odi, Josh, and Kimo. Thank you. See you Wednesday. Akin na lang po. Salamat!